Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay, pangunayan mo, Jasper. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo. Salamat po, teacher. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, teacher. Kamusta kayo sa hapon na ito? Mabuti naman po. Maganda ba iyong hapon ngayon? Opo. Wow! Kung maganda, pwede ko ba makita ang inyong mga ngiti? Wow! Napakaganda at napakagwapo niyong pamasdan mga bata. Salamat po. Bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Ano ang gagawin niyo kapag may nagsasalita sa harapan? Sheena! Makinig po, teacher. Okay, magkinig. Tayo ay makinig ng mabuti kapag nagsalita si teacher dito sa harapan. Okay. Ano naman kapag mayroon kayong gustong isagot o itanong? Ano ang gagawin niyo? Jasper! Itaas lamang ang kanang kamay po. Very good. Itaas ang ating kanang kamay. Ano naman kapag meron akong ibibigay na aktibidad? Ano ang gagawin nyo? Okay, Sheena. Tumulong po, teacher. Huwag pong hayaan ang leader na po ang gumawa. Okay, very good. Dapat tayo tumulong upang mas mapabilis natin ang ating mga gawain. So, ngayon mga bata, paghanda kayo dahil tayo ay maglalaro. Ang tawag sa laro ito ay open and match. So, ang gagawin nyo lang ay buksan ang dalawang cards at kapag ito ay magkapareho ay bibigyan ko kayo ng star. At kung hindi naman ay ilalagay nyo ulit at i-close ang cards. Okay, handa na ba kayo mga bata? Opo. Okay. Atin na simulan.
ang bagong tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa mga hayop po, teacher. Okay. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pakibasa, mga bata. Tatalakay ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Pagkatapos ng ating talakayan ay nasahan ko na tayo ay pakibasa, mga bata. Nagtatalakay ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan, mapapagtukoy ng mga hayop na karaniwang inaalagaan sa tahanan at maiugnay ang responsableng pag-aalaga ng hayop sa pangalaga ng kalikasan at kapwa. Maasahan ko ba sa inyo yan, mga bata? Opo! Okay. Gusto niyo na ba? Sino dito ang gusto na matuto? Ako Kami po. po, teacher. Okay. So, ang pagkakaroon ng alagang hayop sa tahanan katulad ng aso, pusa, o isda ay may kabutihang dulot sa tahanan. Ngayon mga bata, ito naman ang kabutihang dulot ng mga alagang hayop sa tahanan. Maaari niyo bang basahin ito mga bata ng sabay-sabay? Kabutihang dulot, kasiyahan at stress relief ang pakikisalumuha sa mga hayop ay nakapagpapaluwas ng stress, lungkot at pag-aalala. Ang pagmamasid sa kanilang kilos ay nagbibigay saya at aliw na nakatulong sa emosyonal na kalusugan. Pagtuturo ng responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop ay nagtuturo ng responsableng pagpapakain, paglilinis at pagbibigay ng sapat na atensyon. Ito ay magandang paraan upang turuan ang mga bata na Sakit at disiplina. So, ang kabutihang dulot ng mga bata ng hayop ay ito ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa pang-araw-araw. Ang kabutihang dulot ng mga bata ng hayop ay ito ay nagbibigay daw ng kasiyahan sa ating pamumuhay. Ang mga hayop, mga bata, ito ay nagbibigay ng saya at aliw. Ito ay rin ay nakakatulong sa ating emosyon kapag tayo ay malungkot. Maaaring ang ating hayop ay magbibigay sa atin ng kasiyahan upang makuna ng ating mga kalungkutan. So, pagtuturo ng responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop ay nagtuturo ng responsableng pagpapakain. So, maaari nating papakainin ang ating mga hayop, mga bata at linisin ang kanilang mga bakuran upang hindi sila magkasakit at ito rin ay magbibigay ng magandang paraan upang ang paglilinis at pagpapakain ng mga hayop, mga bata ito rin ay nagbibigay ng magandang paraan upang turuan natin ang mga bata kung paano natin tratuhin ng mabuti ang ating alagang hayop. Naintindihan ba mga bata? Opo. So, makibasa. Pagpapalakas na relasyon. Ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng suporta sa mga taong nakaramdam ng kalungkutan o nagdaraan sa mabigat na sitwasyon. Ang kanilang pasensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagmamahal at pag-aalaga. Pagtulong sa kapaligiran. Ang tamang pangangalaga sa hayop ay nagdudulot ng malasakit sa kalikasan tulad ng pag-aalaga ng hayop na tumutulong sa balanse ng ekosistema. For example, isda, ibon. So, pagpapalakas ng relasyon, ang mga alagang hayop ay nagbibigay ito ng suporta sa mga taong nagkakaramdam ng kalungkutan o merong mga problema. Maaari nating puntahan ang ating mga hayop. So, ang ating mga hayop, ang alagang hayop, mga bata ay nagbibigay ng suporta sa mga taong nakakaramdam ng kalungkutan o nagdadaraan ng mabigat na sitwasyon. Ang mga hayop, mga bata, ito ay nagbibigay sa atin
magandang dulot kapag tayo ay malungkot, ay maaari nating puntahan or usapin ang ating hayop upang mabawasan ang ating emosyon. Ngayon mga bata ay may panoorin tayong video. So ngayon, panoorin natin ang isang video mga bata. Ito ay nagpapakita ng positibong epekto sa ating pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Ngayon mga bata, base sa inyong pinanood na video ay may konektado ito sa ating gagawin ngayon. Ngayon ay meron tayong aktibidad na gagawin. Maghanda kayo dahil bumunot lamang ako ng random na pangalan upang sumagot sa aking mga tanungan. Meron ako mga pictures ito mga bata, maaaring kapag sino mabunot kong pangalan ay pumili lamang ng picture dito na maaaring ating alagaan sa tahanan or ilalagay sa bahay. Kevin, nari ka bang pumili ng mga larawan ko? Jasper? Kevin? Jasper? Ngayon mga bata, ang mga larawang ito, sa tingin nyo ba ito ba ay makikita natin sa ating tahanan? Opo. Magaling. Dahil itong mga hayop na ito ay makikita natin sa ating tahanan o bahay. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang ating leksyon? Yes, Jasper? Nagtatalakay ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Magaling. Tama. Ngayon, Kevin, magbigay ka ng mabuting dulot ng mga hayop sa ating tahanan. Aso po, teacher. Magbigay ng mabuting dulot ng mga hayop sa ating tahanan. Katulad po na aso, teacher, ay pwede nating para magbantay sa ating tahanan, teacher. Magaling. Dahil nalaman niyo na ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan, ngayon ay magkakaroon naman tayo ng aktibidad. Papangkatin ko kayo sa 4 na grupo at ang gagawin niyo lamang ay pumili kayo ng inyong pinuno upang pumunta dito sa harap at kunin ang inyong mga activity. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher. Sino ang pinuno ng unang pangkat? Yes, Kevin?
at bilugan ang tamang sagot. Okay mga bata, maaari na kayong mag-umpisang magsulat at ilagay ang inyong answer. Tapos na po, teacher. Okay, tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, ayon, ating wawas to ang ating inyong pasulit. Okay mga bata, sino ang gustong magot sa number 1? Okay, Jasper. Mga hayop na pwedeng alagaan sa tahanan maliban sa A. Aso, B. Pusa, C. Leon, D. Isda. Ang tamang sagot po ay letter C. Leon. Ang tamang sagot ay letter C. Tama ba si Jasper Siena? Opo, teacher. Okay, number 2. Sinong gustong sumagot? Okay, Siena. Ang mga sumusunod ay kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan maliban sa A. Nakakawala ng stress, B. Nagbigay saya, C. Mabigat lamang sa bahay, D. Nagpapalakas ng relasyon. Letter C po, teacher. Okay, ito ay letter C. C. Magaling. Tama ang sagot ni Siena. So, check. Number 2. Okay. Number, sa ikatatlo naman. Sino ang gustong sumagot? Okay, Siena. Pabayaan ng mga alagang hayop. A. Tama, B. Mali. Letter B po, teacher. Mali. Okay, very good. Letter B. B. Correct. Ang answer ni Siena. Okay, Jasper. Ika-4. Ang mga sumusunod ay ang tamang pag-aalaga ng hayop maliban sa A. Huwag pakainin araw-araw, B. Paliguan kung nangangamoy na, C. Pakainin araw-araw, D. Bigyan ng tamang tiraan. Ang sagot po ay letter A. Huwag pakainin araw-araw. Okay, magaling. Tumpak si Jasper. Letter A. Okay. Letter A. Check. Correct. So, sa panghuli, sino ang gustong sumagot? Okay, Jasper. Isa din sa rason kung bakit tayo ay nagiging responsable dahil sa ating mga alagang hayop. A. Tama. Letter B. Mali. Tama po, teacher. Ito ay letter A. A. Okay, correct. Okay, sino ba dito? Sino ba dito ang nakuha ng perfect score? Kami po, teacher. Wow, magaling! Okay mga bata, upang hindi nyo makakalimutan ang ating leksyon ngayon, ay may ipababaon ako sa inyong gawain. Isulat nyo lang ito sa inyong kwaderno. Pero bago ang lahat, basahin nyo muna ang panuto. Okay, magbasa. Iguhit ang inyong mga alagang hayop sa isang short bond paper. Okay, mga bata. Okay, tapos na ba kayong masulat mga bata? Opo. Okay, kung ganon, umayo ang lahat.